Breaking news mga kabayan, Contractor Curly Discaya handa na umanong kumanta. Sa isang pasabog na alok, ipinangako niyang papangalanan ang sinasabing malalaki at influential na mga tao na sinasabing may kinalaman daw operasyon. Pangalawang balita, sumiklab ang isang malawakang political war sa pagitan ng Senado at Palasyo ng Malacanang. Habang ang kontrobersyal na pagkakatalaga ng bagong ombudsman ay nagdudulot ng pangamba, isang senador ang nagbigay ng punahinggil sa mga aligasyon tungkol sa pagharang sa pondo na agad ding nilinaw ng palasyo. At panghuli, matapos ang biglaang pagbibitiw at sunod-sunod na pagtanggi ng mga senador, ang bakanting trono ng Blue Ribbon Committee ay mayroon ng hindi inaasahang tagapagmana. Isang mamamahayag ang naitalaga bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee na nangunguna sa kasalukuyang investigasyon. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Habang patuloy na lumalalim ang investigasyon sa malawakang anomalya sa pondo ng bayan, isang mas malawak na network ang unti-unting nabubunyag. Isang komplikadong sapot na ang mga hibla ay tila umaabot na sa pinakamatataas na antas ng kapangyarihan. Ang dating nakasentro lamang sa mga opisyal ng DPWH ay nagsisimula ng kumalat at ang sakop ng pagsisiyasat ay tumama na ngayon sa mga pangalan na matagal nang iniuugnay sa politika at impluensya. Isang nakakagulat na ulat ang muling yumanig sa mga pasilyo ng kapangyarihan, isang pagsisiyasat na naglantad sa kung paano ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga kontrata ng gobyerno ay napunta sa isang kumpanya na ang nakatanggap ng malalaking kontrata ayon sa mga dokumento ay may mga ugnayan sa isang kilalang pamilya sa politika. Ayon sa mga ulat at dokumentong sinuri ng media, isang construction corporation ang nakakuha ng 64 na proyekto sa lalawigan ng Cavite mula 2016 hanggang 2025. Ang kabuuang halaga, isang nakalululang 4.7 billion pesos. Kabilang sa mga proyektong ito ang halos 20 flood control projects sa lungsod ng Bacoor simula noong 2022. Ang tanong na bumabagabag sa isipan ng marami, sino ang nasa likod ng kumpanyang ito? Batay sa mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission, ang isang prominenteng angkan sa bansa na kilala sa malaking impluensya sa politika at negosyo. Ang naturang may-ari ay kapatid umano ng isang dating senador na ang pangalan ay una nang nabanggit sa mga naunang pagdinig sa Senado, isang aligasyon na mariin naman nitong itinanggi. Ang ugnayang ito ay nagbukas ng isang mas malalim na diskusyon tungkol sa tinatawag na conflict of interest. Ayon sa isang ulat mula sa Philippine Center for Investigative Journalism, may mga dokumento na nagpapakita ng posibleng ugnayan ng ilang lehislador sa mga government contractor na patuloy na iniimbestigahan, mga halal na opisyal sa iba't ibang distrito ng Cavite. Ang sitwasyong ito ay naglagay sa Department of Justice sa alerto. Ayon sa kalihim ng hustisya, mahigit 60 congressman contractors mula sa ika-19 na kongreso ang kasalukuyang iniimbestigahan. Ang pagsisiyasat ay nakasentro hindi lamang sa posibleng paglabag sa batas ukol sa conflict of interest, kundi maging sa kanilang posibleng pagkakasangkot sa mga maanomalyang proyekto. Habang ang mga pangalan ng mga lehislador ay nagsisimulang lumutang, sa loob naman ng Senado, isang mas malaking pasabog ang nagbabadyang sumiklab. Ang mitya, ang kontratistang si Curly Discaya ay kasalukuyang nakakulong sa Senado dahil sa mga legal na issue kaugnay sa mga naunang pagdinig. Mula sa kanyang selda, isang mensahe ang kanyang ipinaabot, isang mensahe na tila isang bombang handang pasabugin sa gitna ng investigasyon. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, ipinahayag ni Discaya na handa na siyang pangalanan ang isang malaki at maimpluwensyang tao na sangkot umano sa buong anomalya. Ang taong ito, ayon sa abogado, ang siyang nagsilbing arkitekto ng buong operasyon. Sa isang maikli, ngunit makahulugang palitan, ipinahiwatig ng abogado ang bigat ng revelasyong hawak ng kanyang kliyente. Nang tanungin kung gaano kalaki ang hinihingi ng naturang personalidad, ang tanging sagot ay malaki. Kapalit daw ito ng katiyakang hindi maiistorbo ang mga proyekto. Ang nakakagulat na revelasyong ito ay hindi isang simpleng pahayag. Ito ay isang kalkuladong galaw. Kasabay ng pag-aalok ng testimonya ay ang pagsasampa ng kanyang kampo ng isang petition for habeas corpus,
Isang legal na hakbang upang hilingin sa korte na palayain na siya mula sa pagkakakulong sa Senado. Ang sitwasyon ay naging isang high-stakes na laro ng chess. Sa isang panig, ang Senado na nangangailangan ng kanyang testimonya upang matukoy ang tunay na utak sa likod ng katiwalian. Sa kabilang panig, si Diskaya na ginagamit ang impormasyong kanyang hawak bilang susi sa kanyang kalayaan. Ang tanong ngayon ay nakasabit sa balag ng alanganin. Papayag ba ang Senado na palayain ang isang taong una nilang idineklarang sinungaling kapalit ng isang testimonya na maaaring maging susi sa buong kaso? O mananatili siyang nakakulong at ang pagkakakilanlan ng sinasabing arkitekto ay mananatiling isang misteryo? Sa gitna ng isang politikal na unos na walang tigil sa paghagupit, kung saan ang mga institusyon ay niyayanig, isang anunsyo ang nagmistulang kidlat, ang napipintong pagkakatalaga ng bagong ombudsman. Hindi ito ordinaryong balita. Ito ay isang kaganapan na nagdala ng isang alon ng espekulasyon at isang nakakakilabot na tanong. Ang tanggapan ba na dapat tagapagtanggol ng bayan ay magiging sandata ng pamumulitika? Ang pag-akyat sa pwesto ng bagong pinuno ng ombudsman ay nabahiran ng kontrobersya. Lumabas ang mga ulat na ang Judicial and Bar Council, ang institusyong sumasala sa mga kandidato, ay tila binaluktot ang sarili nitong mga patakaran. Isang polisiya na dapat sanay otomatikong mag-disqualify sa sinumang aplikante na may kinakaharap na kaso ay biglang binago na tila para paboran ang isang partikular na kandidato. Ang pagbaliwala sa sariling alituntunin ay nagpadala ng mensahe sa publiko. Ang mga patakaran ay maaaring mabago, depende kung sino ang sangkot. Habang nag-aabang ang bansa, isang nakakabahalang teorya ang mabilis na kumalat. Ang mission order di umano ng bagong ombudsman ay malinaw. Ang espada ng hustisya ay tila itinaas na, handang ibagsak sa mga kalaban ng administrasyon. Kasabay ng pag-init ng usapan tungkol sa bagong ombudsman, ang apoy sa loob ng Senado ay patuloy na naglalagablab. Ang plano ng pagbibitiw ng chairman ng Blue Ribbon Committee ay nag-iwan ng malaking kawalan ng katiyakan. Ang kanyang pag-atras ay senyales ng mas malalim na problema. Napakaklaro ng sinabi ng kontraktor ng Public Works na silang lahat ay napag-utusan lang ang sentimiento ng isang lehislador. May mga tanong tungkol sa mga taong maaaring may kinalaman sa utos, pati na rin ang progreso ng investigasyon. Ang pakiramdam na ang pagsisiyasat ay may hindi nakikitang pader, isang hangganan na hindi maaaring tawirin, ang nagpalala sa tensyon. Ang mga panloob na hidwaan ay nagdulot ng pag-usbong ng mga alingas-ngas ng hindi pagkakasunduan sa liderato ng Senado. Lagi na lang ang pagod na tugon ng isang senador. Ngunit inamin niya na ngayon ang sitwasyon ay mas komplikado. Maraming hindi natutuwa sa minorya. Pag-amin niya, maraming umaasa na magbago ang direksyon. Ang Senado ay nagmistulang isang kalderong kumukulo, habang ang mga senador ay abala sa kanilang internal conflicts. Isang panibagong front ang nabuksan, isang direktang sagupaan sa pagitan ng isang maimpluwensyang senador at ng palasyo ng Malacanang. Inilahad ng senador ang kanyang mga pagsubok sa pagpapaabot ng mga pondo na madalas ay natatagalan ang pag-release. Ang patutsadang ito ay mabilis na sinagot ng palasyo. Sana po pigilan nila ang pagbibigay ng insinuasyon nang wala namang ebidensya ang paunang tugon ng isang opisyal. Ngunit ang kasunod ay isang counter-attack. Inaamin po ba niya na may insertion siya ngayon na gusto niya sanang iparelease? Sa isang iglap, ang usapin ay nabaliktad. Dito na ipinaliwanag ng palasyo na mayroong halos 797 billion pesos sa mga congressional insertions na inilagay ng Pangulo sa ilalim ng conditional implementation. Isang mekanismo raw ito na nagtitiyak na hindi basta-basta mailalabas ang pondo nang walang kumpletong dokumentasyon at masusing evaluation. Ang sagutang ito ay naglantad sa isang malalim na hidwaan, isang panig na sumisigaw ng pamumulitika, habang ang isa ay iginigiit ang pagsunod sa proseso. Sa gitna ng lahat, isang kontrobersyal na pahayag mula mismo sa Pangulo ang lalong nagpagulo sa sitwasyon. Ikinuwento niya na noong siya ay nasa lokal na pamahalaan pa, ang mga proyekto ay dumadaan sa isang mahalagang proseso ng inspeksyon at formal na turnover. Ngunit ang prosesong ito ay bigla na lamang umanong nawala entirely sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Nagdulot ng maraming mga katanungan sa publiko ang pahayag tungkol sa estado
ng mga proseso sa administrasyon, habang ang mga issue ay patuloy na bumabalot sa bansa. Ang mga panawagan para sa mas radikal na solusyon ay umugong, tulad ng resign all at snap elections. Ngunit ito ay isinantabi ng palasyo bilang wishful thinking. Para sa kanila, ang kailangan ay hindi pagbabago sa batas, kundi a change of attitude, a change of heart. Isang panawagan para sa pagbabago ng puso sa gitna ng isang laban para sa kapangyarihan. Sa gitna ng isa sa pinakamainit na investigasyon sa kasaysayan ng bansa, ang pinakamataas na trono ng Blue Ribbon Committee, ang komiteng nagsisilbing espada ng bayan laban sa katiwalian, ay biglang nabakante. Ang biglaang pagbibitiw ng dating tagapangulo ay nag-iwan ng isang malaking puwang, hindi lamang sa komite, kundi sa mismong takbo ng hustisya. Sa isang iglap, ang investigasyon ay naparalisa. Sa kanyang liham ng pagbibitiw, ipinahiwatig ng dating tagapangulo ang isang masakit na dahilan, ang pagkadismaya ng ilan niyang mga kasamahan sa direksyon ng investigasyon. Ayon sa kanya, may mga naratibong ipinapakalat na siya ay nakatuon lamang sa pag-usig sa ilang senador, habang pinoprotektahan umano ang mga taga-kamara. Isang paratang na para sa kanya ay sumisira sa integridad ng buong komite. Ang kanyang pagbibitiw ay hindi lamang pag-atras. Ito ay isang protesta, isang pahayag na ang laban sa katiwalian ay hindi na lang laban sa mga nasa labas, kundi maging sa mga puwersang nasa loob mismo ng institusyon. Ang bigat ng responsibilidad ay unang bumagsak sa mga balikat ng Senate President na siyang naatasang maghanap ng hahalili. Isang listahan ng mga mabibigat na pangalan ang kanyang inilatag. Sina Senator Raffy Tulfo, J.V. Ejercito, Francis Pangilinan, Pia Cayetano at Risa Hontiveros. Sila ang mga pinagpilian na umupo sa hot seat. Ngunit ang dapat sana'y simpleng proseso ay naging isang serye ng pag-atras. Isa-isang tumanggi ang mga higante ng Senado. Ang pamumuno sa Blue Ribbon Committee sa panahong ito ay hindi isang karangalan, kundi isang burden. Unang tumanggi si Senator Raffy Tulfo dahil ayaw niyang mawala ang focus sa tatlong komiteng kanyang pinamumunuan. Sumunod si Senator Francis Pangilinan na sinabing ang kanyang prioridad ay ang seguridad sa pagkain ng bansa. Si Senator J.V. Ejercito naman ay nagpakita ng pag-aalinlangan at sinabing mayroong iba na mas may kakayahan kaysa sa kanya. Ang sunod-sunod na pagtangging ito ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang koronang tinik ay ipinapasa-pasa, ngunit walang gustong sumalo. Ipinakita ng sitwasyon ang malaking dagok sa mga senador na tumanggap sa responsibilidad ng komite sa gitna ng investigasyon. Habang ang Senado ay nasa isang estado ng pagkagulumihanan, isang probisyon sa kanilang mga alituntunin ang biglang nagbigay ng isang hindi inaasahang solusyon. Kung walang sino mang tatanggap sa posisyon, ang batas ng Senado ay malinaw. Ang Vice Chairman ang siyang otomatikong aakyat sa pwesto. At sino ang nag-iisang Vice Chairman ng komite? Walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. Sa isang iglap, ang lahat ng mata ay bumaling sa kanya. Si Senator Erwin, nakilala sa kanyang mahabang karera sa investigative journalism, ang siyang nakatakdang humawak sa manibela ng pinakamakapangyarihang komite. Ang pag-akyat niya sa pwesto ay hindi lamang simpleng pagbabago sa liderato. Ito ay isang posibleng pagbabago sa buong laro. Erwin could be a good choice. Ayon mismo sa Senate President, he has expertise and experience in investigative journalism. Matapang pa, ang mga salitang ito ay isang pahiwatig sa kung anong klaseng pamumuno ang maaaring asahan mula kay Senator Erwin. Ang kanyang karanasan sa pagbubunyag ng mga anomalya bilang isang mamamahayag ay maaaring maging isang bagong sandata para sa komite. Ang kanyang katapangan ay maaaring ang mismong sangkap na kailangan upang basagin ang mga pader na humaharang sa investigasyon. Ngunit kasabay ng pag-asang ito ay ang mga bagong katanungan. Haharapin din ba niya ang parehong frustration na nagtulak sa kanyang hinalinhan na magbitiw? Magiging immune ba siya sa mga internal na puwersang tila nagmamaniobra sa likod ng mga eksena? O ang kanyang pagiging matapang ba ang siyang tuluyang magbubukas sa Pandora box at maglalantad sa lahat ng lihim na matagal nang itinatago? Mga kababayan, narito tayo ngayon sa isang kritikal na sangandaan. Ang sapot ng katiwalian ay patuloy na lumalawak. At sa gitna nito, isang testigo ang nag-aalok na ituro, ang siyang pasimuno sa gitna ng lahat, kapalit ng kanyang kalayaan. Kasabay nito, ang politikal na digmaan ay lalong umiinit.
Ang mga institusyong dapat sana'y nagbabantay sa kaban ng bayan ay nakakaranas ng conflict laban sa mga makapangyarihan. Ang pagtuturuan at pagtatakipan ay nagpapatuloy, habang ang taong bayan ay naiiwang nagtatanong kung sino ang tunay na nagsasabi ng totoo. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagong general ang itinalaga. Hindi dahil sa pagpili, kundi dahil sa pangangailangan at sa dikta ng mga alituntunin. Siya ngayon ang may hawak ng koronang tinik, ang kapalaran ng bilyon-bilyong pisong pondo ng bayan, at ang pananagutan ng mga taong sangkot dito ay nakasalalay na ngayon sa kanyang mga kamay. Ang tanong na bumabalot sa buong bansa, ang pag-akyat ba ng isang bagong general ay magiging simula ng isang tunay at matapang na pag-usig? O siya ba ay magiging isa na namang biktima ng isang sistemang tila kayang sirain ang sinumang magtangkang lumaban dito? Ang buong bansa ay nagmamasid, nag-aabang kung ang bagong tagapangulo ay magiging isang tagapagligtas. Ang susunod na mga kabanata sa istoryang ito ang siyang magdidikta sa kinabukasan ng hustisya sa Pilipinas.